Kumusta na po kayo mga kaibigan? Gaya po ng laging inaasahan ko po na sana po lagi tayong nasa mabuting kalagayan, walang sakit, walang karamdaman ang ating katawan, lalong-lalo na po ang ating buong pagkatao. Sana po walang karamdaman yan. Ano po? Binabati po kayong lahat ng mga iglesia ni Kristo. Binabati ko po kayong lahat. Lahat ng iglesia ni Kristo po, binabati kayong lahat na nanonood o makakapanood nito. Yan pong iglesia ni Kristo, nababasa po ninyo sa Biblia yan. Sa Roma 16:16. Nung bumati po si Apostol Pablo sa kabuuan ng Kristiyano noong unang siglo, yan po ang ginamit niyang pangalan. Iglesia ni Kristo. Mangagbatian na niya kayo ng banal na halik. Binabati kayong lahat ng mga iglesia ni Kristo. Kaya po ang tanong ko dyan minsan kung iglesia ng Diyos ang pangalan bakit hindi yun ang ginamit ni Apostol Pablo? Bakit iglesia ni Kristo? Dapat sana ang ginamit iglesia ng Diyos kung yan ang pangalan. Ay hindi ho, iglesia ni Kristo Kaya ang tanong ko pa dyan, yung bang iglesia ni Kristo na nababasa sa Biblia iba pa rin ba yun sa iglesia ng Diyos? Hindi po magkaiba yun. Yung iglesia ni Kristo po, yan po ang iglesia ng Diyos. Yung iglesia ng Diyos po, yan po ang iglesia ni Kristo. Sabi nga ni Kristo, lahat na niya Ama na ibinigay mo sa akin, iyo. Pero lahat ng iyo ay akin. Yung akin na niya ay iyo. Kaya po, iglesia ni Kristo po, huwag po kayong maniniwala mga miyembro ng iglesia ni Soriano. Ano po? Alam po ninyo kung bakit iglesia ni Kristo ang tawag? Hindi po dahil sa trip-trip lang ni kapatid na Felix Manalo. Hindi po dahil sa ang nakasulat sa Roma 16:16, iglesia ni Kristo, ay yun na ang kinuha ni kapatid na Felix Manalo. Hindi po, may malalim pong dahilan. Hindi po katulad ng iba, yung mga faking iglesia, na makabasa lang ng iglesia, abay, gagamitin na yon pinakapangalan. Katulad po ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Ayan, ginamit na pong pangalan yan. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan. Yan, pinarehistro ni Rosoriano yan, pero dinimanda siya, natalo siya. 5 beses na pong nagpalit ng pangalan si Soriano, pang-anim ata yang ngayon. Kaya yan po ang kino-question ko noon, paano ka magiging tunay? Kung sa una pa lang, mali-mali na yung sabi mo, iglesyang itinayo ni Kristo. Saka ang isa pa po, na pinakamalalim na dahilan yan, sa akin lang po, ang salita ng Diyos kasi, ang banal na kasulatan, ay nakalihim po yan. Itinago po ng Diyos yan, at hindi lang itinago, nakalihim, kundi sa hiwaga pa. Siguro, kaya sabi nga sa Biblia, yung hiwaga ng kaharian ng Diyos ay nakalihim yon. Lalo na po sa walang mga karapatan. May mataan niya sila, makikita pero hindi mapapansin. May tainga siya para makarinig pero hindi makakaunawa. Kaya po siguro, personal ko lang po isa sa napakalalim na dahilan bakit hindi masyadong binulgar o ikinalat ang pangalang Iglesia ni Kristo para hindi mapansin. Alam mo yung mga protestante, isa sa reklamo kay kapatid na Felix Manalo, naunahan nyo lang niya kami. Naunahan raw sila ni kapatid na Felix Manalo.
sa pangalang Iglesia ni Cristo. Yun ang sabi ng mga protestante. 1913 lang si kapatid na Felix Manalo na nag-umpisang nangaral niyan eh. 1914, naparehistro niya. Ay pagkatapos ang protestante, bago pa ata First World War, may protestante na. Hindi po ba? Hindi po unahan yan. Talaga pong si kapatid na Felix Manalo lang. Ito pong Anger's Bible Handbook. Ano po? Ito pong librong to, mababasa po ninyo dito kung paano binuo ang Biblia. Mga historical background. A concise commentary on the entire Bible. The Bible and Archaeology, historical book, ground between the testaments, how the Bible came to us, church history, religions of the world, diagrams, charts, illustration, maps. Ito po, mababasan po nyo dito na ang mga relihiyon sa buong mundo. Sa Amerika, ilan ang relihiyon dyan? Dito po mababasa ninyo. Ay ang mga historical background ng mga unang taon ng Diyos. Kailan namatay si Abraham, kailan namatay si Isaias, yan, alam po, may mga background, dito nyo po mababasa po nyo yun. Kasi binanggit ko po ito po, nabili ko po ito. Talagang hinanap ko po ito. Ano po? Halos lahat po ng relihiyon sa Amerika nakasulat po dyan. At isa na ka po dyan, ang mababasa ninyo na relihiyon sa Amerika, Churches of Christ. Siguro yung nagpatala nun, gaya ng paniniwala ng iba o ni Soriano o ng Baptist. Kasi yun din daw, mali raw po kasi churches daw. Dapat raw churches of Christ o mga iglesia ni Cristo. Kaya mali. Siguro yung kumuha nitong Churches of Christ. Hindi ko alam kung mayroon pa ngayon yan eh. Baka wala na yan eh. Ano? Akala niya, yun ang pangalan kaya churches eh. Ang kapatid na Manalo po, kumo sugo ng Diyos yan. Alam niya na ibig lang sabihin ng churches, plural. Pero ang talagang pangalan niya na dapat, Iglesia ni Cristo, Church of Christ. At hindi lamang po kaya siguro yan ay talagang medyo napansin, kaya hindi po kakaunti lang po sa Biblia yan. Lumilitaw lang po yung iba ng mga salin ngayon na Iglesia ni Cristo na. Katulad po ng salin ni George Lamsa sa Galatians 1:22. Binanggit na po dyan ang Iglesia ni Cristo. Sa Biblia po ng Sambayanang Pilipino, Biblia po na isinalin po ng Katoliko, mababasa na po na sa Galatians 1:22, 1:22. Hindi pa niya ako nakikilala, sabi ni Pablo, ng mga iglesia ni Cristo sa Judea. Hindi pa niya ako nakikita ng mukaan ng mga iglesia ni Cristo sa Judea. Binanggit na po ang pangalang Iglesia ni Cristo. Hindi lang po yan yung unang Tesalonica 2:14. Iglesia ni Cristo na po. Yung kay Cristo, binanggit na po kung anong kay Cristo, Iglesia ni Cristo na po. Kaya, baka dumating ang araw, yung mga salin, lahat Iglesia ni Cristo na eh. Kasi, dapat po kayong mga kaanib dyan sa Iglesia ni Soriano, dapat itanong nyo po iyang kay Soriano, lalo na po yung sa Corinto, paborito niyang gamitin yon. Tanongin nyo kung anong ibig sabihin yung mga pinapaging banal kay Kristo, yung Iglesia ng Diyos doon sa Corinto. Anong ibig sabihin ng pinapaging banal kay Kristo? Na mga tinawag anyang maging banal. Sa 1:9, kayo anya'y tinawag sa pakikisama kay Kristo, sa kanyang anak. Anong ibig sabihin yan? Sa 12:27 ng unang Korinto din, kayo nga anya ang katawan ni Kristo. Bawat isa'y sama-sama mga sampat niya. And you are the body of Christ in members in particular.
Itanong nyo po yan kay Soriano kung anong ibig sabihin niya. Ano po. Alisin po ninyo buksan nyo muna po ang inyong isipan. Ano? Timbangin nyo po yung mga inilalad ko dito. At yung pong sinasabi ng ilan sa inyo, lalo na po si Henry Acuña, na ang mga video ko raw wala naman raw nanonood. Hindi totoo yon. Lalo na sa YouTube, ang lahat ng nanonood, mga miyembro ng Iglesia ni Soriano, ayan po. Hindi po linalagay ang kanilang mga literato, mga pangalan, ano po, initial lang. Ito pa po, ayan po. Ayan po. Iprinin ko po yan para lamang ipakita ko po sa mga Iglesia ni Soriano, ano po. Mayroon po litrato ko, kasi po, kung minsan po sinasagot ko yung mga may litrato na kung mababasa nila, kikita nila, ano po. Ito pa po, hindi totoo yung sinasabi ni Acuña na wala naman na niyang nanonood sa pinagyayabang kong live video. Ayan po po. Sabagay, kahit siguro hindi ko ipirinent ito, ay makikita nyo naman sa YouTube . At saka malalaman nyo kung sino-sino ang mga nanonood . Kasi sa YouTube po, sa mga comment, ano po, mababasa nyo po yung kung ilan ang like. Ito like, 2 lang nag-like. Ay mag-1,000 na ang views. Di sa makatuwid, 2 lang ang pabor sa akin, like . Puro dislike na. Kasi puro po miyembro ng Iglesia ni Soriano. Kaya po sa ngayon po, ay gusto ko pong sagutin itong isa na ito po, Scott Moffat, wala rin picture, ano po. Marami po yan, pero hindi po sapat na sinasagot ko na po doon sa YouTube, sa comments. Mas maganda po siguro, mas makatotohanan kung ganito, ilalive ko po ang sagot. Ano po? Babasahin ko po sa inyo, wala rin po itong picture, ano po. Napakabubo sa Biblia ni Manalo. Bumasa na iisa lamang ang Diyos, ayun, ginawang tao na si Kristo. Napakatanga. Gaya mo, sobrang tanga. Di kasi maintindihan ni Manalo na sinabi sa Biblia na iisang Diyos lamang ang kumuha ng iisa lamang. Bugok. Gaya mong bugok. Napakalinaw. Iisang Diyos yung lumikha ng lahat ng bagay at makapangyarihan sa lahat. Natural, walang ibang Diyos na kayang lumikha ng lahat ng bagay, ang Diyos lamang. Yan ang hindi maintindihan ni Manalo kasi bugok. Si Kristo, Diyos, anak ng Diyos si Kristo. Pero di ibig sabihin na si Kristo ay higit na makapangyarihan sa Ama. Unawa ni Manalo, tao lang. May tao bang nabuhay kasama na niya ang Ama na makapangyarihan Diyos? Yan kasi bugok si Manalo. Tapos Far East daw ang Philippines. Tapos si Manalo daw anghel, anak ng tipaklong. Si Kristo tao. Tapos si Felix Manalo anghel. Anong klaseng miyembro ka? Si Felix Manalo huling sugo. O ano naman yung 2 sumunod? Sugo pa rin. Yan. Bugok. Kasi si Manalo at ikaw ay bugok din. Yan. Yan po ang alam po ninyo, gusto ko pong inuna ko po ito. Kasi madalas po napanood ko po sa YouTube ang live ni Eliso Soriano mula po sa Brazil. At isa po sa nagtanong sa kanya yung Lot, babae po na taga Pampanga, na sabi niya dinodoktrinahan raw siya sa Iglesia ni Cristo dahil raw sa mga napakinggan niya kay Soriano, baka raw hindi niya siya magtuloy. Kung nanonood po kayo sa akin ngayon, pakinggan niyo yung maigi. Ano po? Halos ganito po ang
paksaan ni Soriano. Tungkol po doon sa, sabi dito, si Kristo raw tao, tapos si Felix Manalo raw anghel. Alam po ninyo, wala pong itinuturo ang Iglesia ni Cristo na si Felix Manalo anghel. Ano po? Wala pong ganyan. Si kapatid na Felix Manalo, ang katuparan lang po ng hinuhulaan sa 723 na anghel na umaakyat sa sikatan ng araw na magtatatak. Yung anghel po, simbolo ng tagapangalan. Simboliko yun po. Katuparan po si kapatid na Felix Manalo ng anghel. Hindi po si Manalo ang anghel. Katuparan lang po. Parang ganito po yun eh. Halimbawa, may nabasa tayong hula. Isang dragon. Isang dragon, malaking dragon at matandang ahas na galing sa Apalit, Pampanga. Tapos lumipad. Pumuntang Brazil. Ayan. Nagbubunga ng apoy. Ayan. Yan po. Halimbawa ganun. Isang hula. Hindi po ang ibig sabihin, ang katuparan ng hula nung dragon, isang matandang ahas, nagbubuga ng apoy na galing sa Pampanga, ang katuparan nun ay si Soriano. Pero ang hindi ang ibig sabihin nun, si Soriano, dragon. Hindi po ganon. Kundi katuparan lang ng hula. Yung malaking dragon na matandang ahas, simbolo lang po yon ni Satanas. Simbolo po yon. Pero si Satanas po, hindi dragon, hindi matandang ahas. Kasi narinig ko na rin ituro ni Soriano raw eh. Yung kausap raw, yung tumukso raw kay Batadan, hindi pa raw matanda noon si Satanas. Ngayon daw matanda na si Satanas. Yan po ang turo niya. Ngayon, halimbawa ko lang po yan. Halimbawa may hula na isang malaking dragon, matandang ahas na galing sa Pampanga, pumunta sa Brazil, at bumubuga ng apoy. Ayan. Ngayon, yung matandang dragon, ahas, simbolo lang yon na si Soriano po ang katuparan. Yung apoy naman, yun ang aral na binubunga niya. Kasinungalingan eh, papuntang apoy eh. Yan po. Binibigyan ko lang po kayo ng isang halimbawa, yan po ang katulad niyan. Isa pa pong sinasabi dito, na bugok raw kasi ang Far East daw ay Pilipinas. Mali na naman po. Wala pong aral ang Iglesia ni Cristo o tinuturo na yung Far East Pilipinas. Ano po? Wala pong ganyan. Yung hula po, nalilitaw ang Iglesia ni Cristo sa Far East. Ang katuparan po ng Far East, yun ang Pilipinas. Kasi po maraming bansa sa Far East. Mayroon sa Japan, mayroon India. Pero hindi po natupad sa kanila yung Iglesia ni Cristo. Kaya yung Far East po, ang katuparan nun, ang Pilipinas. Hindi po ang Pilipinas Far East. Hindi po. Alam po namin yan at alam ni kapatid na Felix Manalo yan. Yung Far East po, kuhan yun eh. Ano ba yun? Sulok po eh. Ang Far East ko, kaya Far East, mayroon Near East, mayroon Middle East. Sulok ng mundo yan eh. Kaya bakit naman sasabihin na Pilipinas yung Far East? Hindi po. Katuparan lang po yan. Katuparan yan. Kaya, minsan narinig ko eh, Soriano eh, mga tangaraw, mga imagine niya, yung Pilipinas eh, yun ang Far East. At dahilan niya sa kababati ko, so binagoan niya. Sinabihan niya hindi ho, walang binabago. Sige, basahin mo lahat yung sinasabi mong pasugo. Yung dalawa, pinagbatayan mo. Basahin mo. Pagdaraya ang ginagawa mo eh. Katuparan po ang Pilipinas ng Far East. Ano po? Hindi po sinasabi ni kapatid na Manalo ng Iglesia ni Cristo na yung Far East, yun ang Pilipinas. Hindi po.
Katuparan lang po yun. Ayan po. At sabi pa rito, si Kristo anya'y tao lang. Hindi po tao lang si Kristo. Si Kristo po ay taong walang kasalanan. Si Kristo po ay tagapamagitan sa Diyos. Si Kristo po, si Jesus ay ginawang Panginoon. Si Kristo po ay tao na pinasasamba ng Diyos. Kung nakikinig po kayo, Aling Lot, na yung sinasabi ni Soriano na paano niya hindi sasambahin nagkatawang tao nga niya Nagkatawang tao. Yung nagkatawan po wala yon. Aling Lot, wala po yun Paulit-ulit niya na mahirap pa niyang makaunawa. Sabi, Daniela niya, basahin mo. Ikalawang Korinto 4:4. Mga nadayaan niya ng Diyos binulag ng Diyos ng sanglibutan ito. Ibig niyang sabihin, yung paniniwala namin na si Kristo tao, binulag na kami. Paano binulag? Yun na talagang nakasulat. Sabi ni Kristo, ako'y tao. Tapos sabi ni Suru, ang kunit na niya, sinabi na niyang nagkatawang tao. Wala yung katawan dun nagkatawan lagi pa naman sinasabi niya ni Soriano walang labis, walang kulang, ano man na niyang itanong nyo, sasagutin ko kayo ng Biblia, katulad niya ng mga apostol, na hindi higit sa bagay na nakasulat. Yung 1:8:40, anong nakasulat? Sabi ni Jesus, ako'y tao. Wala, sabi ni Soriano, nagkatawang tao yan. Asan yung nagkatawan? Bawal pong dagdagan ng Biblia ng guhit, period, comma, bawal po. Yung nagkatawan. Ilan po yan? Nagkatawan. 10 letra na po yan. Wala po yung salitang nagkatawan. Kasi paulit-ulit yun. Ang yabang-yabang Ang yabang Sobra. Kaya kasi alam po ninyo, si Soriano, sabi ko nga parang budol-budol gang yan Sa isang tanong, ang dami pong aliwanag niyan, parang ini-hypnotize kayo. Saka po, pag nagparatang yan, siya yun. Pag nagsabing binulag ng Diyos, kaya hindi man, siya yun. Hindi niya nila maintindihan yun. Alin ba niya ang binabato? Alin ang gustong patayin? Yung tao, si Kristo niya. Yung nagkatawanan niya, yung nasa loob. Binulag, hindi niya makita. Simple niya yun Hindi po simple yan Mahirap tambakin niya tanggapin ng matino yan Paraan niyang ganito yun Napakadalian niyang maunawaan Kumuha niya kayong baso. Basoan niya, may tubig. Ang iinumin lang niya, yung tubig. Hindi niya yung baso. Gusto niya patunayan. Yung daw baso, yun ang taong si Kristo. Yung tubig, yun ang Diyos na Kristong nakabalot. Tingnan niyo po yan. Yung baso tubig, nakikita yung tubig, di ba? Pag binuhos mo, kita mo yung tubig. Yung Diyos na Kristo niya, na nasa loob raw, nakabalot ng laman. Nakabalot ng laman parang lumpia Naku, ang yabang-yabang nun. Oo, yabang-yabang. Hindi niya maintindihan, napakadalian niyang unawain. Nagkatawang tawa niya. Sabi nung tatanong, kaya nga niya sinasamba kasi nagkatawang tao, hindi tao. Kaya niya sinasamba yan, nagkatawang tao. Hindi po. Kaya sinasamba si Kristo kasi utos ng Diyos na sambahin. Hindi niya, nagkasala yan. Kaya niya pinasasamba yan kasi hindi nagkasala. Diyos yan Meron ba niyang tao na hindi nagkasala? Si Kristo niya hindi nagkasala. Kaya Diyos yan. Dapat sambahin. Mali po yun, Aling Lot, huwag kayong maniwala dyan. Ituloy nyo yung pakikinig ng doktrina sa Iglesia ni Kristo. Si Kristo po, tao. Kaya lang po, wala siyang kasalanan katulad ng ibang tao. Ngayon,
Bakit wala siyang kasalanan? Si Kristo mismo may sabi, lagi niyang ginagawa ang lahat ng nakalulugod sa Ama. Sinusunod niya talaga utos, kaya wala siyang kasalanan. Maging buhay niya, kalooban ng Diyos, binigay niya. Kasi Kristo walang kasalanan. Kasi ang kasalanan, pagsalangsang sa kautusan. Bakit si Kristo walang kasalanan? Kasi po, ginagawa niya lahat ng utos ng Diyos. At saka, sabi nga niya, ako ang anak ng Diyos na pinabanal ng Ama. Pinabanal. Bakit banal si Kristo? Pinabanal siya ng Diyos. Yan po ang Kaya, Aling Lot, tuloy po yung pagpapadoktrina sa Iglesia ni Cristo. Po. Hindi po totoo na tama ang mga paratang ni Soriano, ang pagtuturo ni Sorio. Ang yabang-yabang pa. Sa diskusyon na niya, babasahin ko. Si Kristo Diyos. Sinasabihan niya, hindi mababasa. Babasahin ko. Papupugutan niya ako ng ulo. Babasahin ko. Lagi pong ganyan eh. Ang yabang-yabang Paano ka naman, sino naman loko-lokong pupugot ng ulo mo? Alam mong hindi totoo, papupugot ka ng ulo eh. Kung gusto mo papugot ng ulo, ikaw na lang magpapugot ng ulo. Hindi totoo yan sa diskusyon. Bibigyan kita ng pasahe. Mula sa Brazil, punta ka dito ha. Magdiskusyon tayo. Tindigan mo yan, nababasahin mong si Kristo Diyos sa Biblia. Kasi sasabihin raw niya, pag nabasa ko, papupukutan niya ako ng ulo pag sa diskusyon. Sasagutin naman kita. Pag nabasa mo sa tamang salin ba? Susundan agad kita niyan eh. O sige, basta tamang salin na babasahin mo, paano ka ngayon? Yung babasahin mo, patutunayan mo pang tamang salin yun. Kaya bangan lang kalukuhan yung mga hamon mo eh. Noon lang, lahat niya ng mangangaral. Lahat ng mangangaral. Dalhin sa Luneta, punta sa Luneta, magragay ng tagtaran doon. Pagka nasumpungan na niyang sinungaling, putulin ang ulo. Pero may ang mga salitang yan. Kahambugan yan, kayabangan yan. Yan sa tao eh. Pagkatapos hinamon nila kabularan. Soriano, sige, sa Luneta tayo. Kasi sabi niya mga pastor, alam mo sabi, ba't sinabi ko ba niya ang Iglesia ni Cristo? Orong agad eh. Orong agad eh. Kaya wag ho kayong maniniwala niya. Yan lang na hinahamon si kapatid na Eduardo. Hindi totoo yan. Alam niyang hindi siya papatulan ni ka Eduardo. Alam po niya yun eh. Kaya yan po mga kuwan lang yan eh. Mga pakitang tao, mga kaipok pagyayabang lang yan na alam niyang hindi naman masusunod. Katulad niya ng pagkabasahin ko niya, papuputol ako ng ulo. Bueno, napahaba na po. Yan po ang dahilan po At sana po itong si Scott Moffat, yung mga sinabi mong bobo, bugok, anak ng tipaklong, bugok, ang tawagin mo po niyan ay si Eliseo Soriano. Kasi ang mga aral po niya ay talagang, biro mo sabi mo, bobo, bugok, anak ng tipaklong. Kay Soriano mo i-address po yan. Hindi kay kapatid na Manalo o sa akin. Ano po? Bueno, marami po akong sasagutin. Ano po? Ayan ho. Marami po yan. Sinisikap ko na pong ganitong live para maganda po ito. Ngayon, kung sana po wag kayong matakot kung totoo ang panig nyo, dito po mag-live kayo. At si Soriano, hilingin nyo kay Soriano, wag nyo na pong hilingin ako na si Soriano ay diskusyonin ko.
Hindi naman ho pwedeng sa programa lang niya eh. O hindi naman po kami pwedeng magharap sa personal. Hindi naman uuwi sa Pilipinas yan eh. Makukulong yan. O bibistahin yan doon sa kasong 2 counts of rape. Wala pong piyansa yun. Kaya yung mga sinasabi nyo na bakit hindi ka pumunta sa Luneta, hindi ho matutuloy yan eh. Tigilan nyo na po yan. Yung mga, bakit hindi kayo, ang lagi na lang ganyan eh, kung totoo kayo, gayahin nyo si Eliseo Soriano na mayroon kayong magtanong kay Manalo. Kailangan mayroon na niyang, mayroon nga hong mga ministro na nasa radyo, pwede kayong magtanong. Kumpleto po ang iglesia. Saka hindi po ang ikakikilala ng sugo ng Diyos o sa Diyos na relihiyon, yung pagka may programa ka, na kumo nakakausap, tatanong ka, ay nagpapatanong ka ng kahit sino, ay sa Diyos ka na. Hindi po. Karamihan pong sagot niyan eh. Puro mali eh. Mali-mali eh. Kaya hindi po yan ang katunayan na sa Diyos siya kung may programa siyang itanong kay Soriano na kahit sino pwedeng magtanong. Hindi po yan ang ikakikilala ng sa Diyos. Hindi po yan. Kaya tigilan nyo na po yan. At wag nyo nang hamon kayo ng hamon sapagkat hindi naman po matutuloy yan. Hindi po matutuloy yan. Kaya malakas ang loob maghamon kasi nasa Brazil siya eh. Saka hindi na po kayo uuwiin yan. hindi kayo bibisitahin. Hindi katulad ni kapatid na Eduardo. Sa buong mundo po, kahit delikado ang panahon, pumupunta po yan si Ka Eduardo. Sa buong mundo. Binibisita po yung mga kapatid, yung mga lokal. Ilan na po ang lokal ng iglesia? Ilan na po? 1,000. Pinupuntahan ni kapatid na Eduardo yun. Yan po ang tunay na tagapangalaga, tunay na tagapangaral, tunay na sugo ng Diyos. Inaalagaan po yung mga Kristiyano. Pinupuntahan, isa-isang lokal pinupuntahan niya. Yung tagapamahala noong unang siglo, si Santiago, nasa Jerusalem lang po yun eh. Hindi niya ginawang libutin yung mga hintil. Hindi po. Nananatili siya sa Jerusalem. Kaya kung may problema yung iglesia noon, pupunta sa Jerusalem. Doon niya pinapasyahan. Pero si kapatid na Manalo ngayon, iglesia ngayon, pinupuntahan lahat. Si Soriano po, yung ulo nyo. Hindi na kayo pupuntahan dito niyan. Unang-una, bakit pa siya pupunta rito? Unang-una, may kaso siya, makukulong siya. Ikalawa, kahit sa television naman na-brainwash kayo nauuto kayo, di ba? Imagine sasabihin sa inyong hindi mahalaga bahay ng Diyos, sambahan. Hindi mahalaga, mawawala din yan Pagkatapos center lang center lang ang sambahan nyo. At kayo pa ata ang nag-aarkila. Tapos laging dahilan yan yung sa broadcast, tumulong kayo sa broadcast. Kayo naman, sige, yung pong pinost ko sa Facebook ko, kung paano ang paraan ng yung paghingi ni Soriano ng abono, panoorin po ninyo yun. Alam mo, sabi ni Soriano sa ibang relihiyon, matakaw raw po mga sarili sa abuloy. So, tingnan nyo po yon. Alam nyo po si Soriano, basta nagbintang yan, siya yung gumagawa nun. Bueno po mga kaibigan, salamat po at sana po hindi ko po kayo kaaway, kayong mga miyembro ng Iglesia ni Soriano. Mas maganda po kung hindi kayo makaharap ng live sa YouTube para sagutin nyo ako. Si Soriano na po ang hilingin nyo na banggitin ako sa programa niya. Ibilang niya na ako nagtatanong. I-refute niya yung mga sinasabi ko. Ano po? At sasagutin ko rin. Mayroon pong personal kami magharap yan Pero dahil siya lumalabas naman sa YouTube, ilingin nyo kay Soriano. Na ako na mismo humiling kay Soriano. Soriano, patunayan mo sa miyembro nyo na mali ang mga sinasabi ko. Ano po? Ayan po.
Siguro naman po hindi nyo masasabing duwag ang iglesia. Ano po? Salamat po. At sana po ay patuloy ko inyong tangkilikin ang aking mga live video at wag po kayong magagalit sa akin. Hindi ko po kayo kaaway. Ano? Salamat po.